Naghahanap ka ba ng first bike mo? O nagbabalak kang palitan ng motor mo ngayon at gusto mo ng sport naked na motor? Aba, nasa tamang channel ka. Tara at samahan niyo akong kilalanin ang top 5 150 to 200cc sport naked bikes na pwede mong mabili dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para notified ka lagi sa mga post natin. At congratulations din pala sa mga nanalo nung nakaraang raffle natin na sina John Ray, John Aldrin Cal at Andre Leo Pontino. Yung third winner dyan, mag-message ka na sa akin sa Facebook para masend ko na yung premium mo. At yun, tara sa top 5. Ang nasa top 5 natin ay ang CF Moto 150 NK. Meron itong single cylinder, 4-stroke, 2 valves, liquid-cooled, 6-speed at single overhead cam na makina na may 149.4cc displacement at 11.8 horsepower. Kung ang hanap mong naked bike ay pang first bike or pang chill ride lang, maganda ito dahil hindi ito masyadong kalakasan kumpara sa mga susunod sa listahan natin. Ang ground clearance nito ay 150mm, ang seat height ay 775mm at may curb weight na 142 kg. May kabigatan ito pero bawi naman sa seat height niya kasi madali lang itong masingit-singit sa traffic. Ang fuel tank capacity naman nito ay 10 liters at kaya nitong tumakbo ng 45 to 50 km per liter. Sa top speed naman kaya nitong tumakbo ng 98 to 100 km per hour. Ang presyo naman ni CF Moto 150 NK ay 97,000 pesos. Ang top 4 natin ay ang Suzuki Gixxer 155 Fi. Meron itong single cylinder, 4-stroke, 2 valves, air-cooled, 5-speed at single overhead cam engine na may 155cc displacement at maximum power na 13.9 horsepower. Ang ground clearance nito ay 160mm, may seat height na 780mm at dry weight naman na 135 kg. May fuel tank capacity ito na 12 liters at kayang tumakbo ng 50 km per liter. Sa top speed naman ay kayang mag-max nito ng 120 km per hour. Depende na rin yan sa timbang nyo. Ang presyo naman ni Suzuki Gixxer 155 Fi ay 102,900. Sa mga nagsasabing mahal, air-cooled lang naman yan, bahala na kayo. Basta ang alam ko, subok na tong motor na to mula pa lang ng version 1 pa lang. So kayo nang bahala mag-decide doon. Ang nasa top 3 naman ay galing ulit kay Suzuki. Ito ang GSX S150, ang nakababatang kapatid ni GSX 8S at GSX S1000. Meron itong single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, 6-speed at dual overhead cam na makina. 148cc ang displacement nito at may maximum power na 18.9 horsepower. Kung familiar sa inyo, ang engine specs niya ay dahil same engine ito ng GSX R150 at Raider 150 Fi. Meron lang konting nabago kumpara sa Raider 150 Fi. Ito ay may ground clearance na 155mm, seat height na 785mm at bigat na 130 kg. Ang fuel consumption naman ni Suzuki GSX S150 ay 45 to 49 km per liter. At ang tank capacity naman nito ay 11 liters. Sa top speed ay kaya nitong tumakbo hanggang 130 km per hour. Ang presyo naman ni Suzuki GSX S150 ngayon ay 133,900. Ang top 2 sa ating listahan ay ang Yamaha MT-15. Dito sa Pinas ay ito ang bunso sa MT lineup. Bakit dito lang sa Pinas? Dahil sa ibang bansa ay inilabas nila ang MT-15 125. Ang Yamaha MT-15 ang pumalit sa Yamaha TFX noon. Ang makina nito ay katulad ng makina ng Yamaha R15, Yamaha Sniper at Yamaha XSR 155 na may single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, 6-speed at single overhead cam. Meron itong 155cc displacement at maximum power na 19 HP na talaga namang hindi ka bibitinan. Ang seat height nito ay 810mm, ang ground clearance naman ay 170mm at may timbang na 133 kg. Ang fuel tank capacity ay 10 liters
na may fuel consumption na 48 to 53 kilometers per liter. Ang top speed nito ay 130 kilometers per hour. Comment na lang kayo kapag may lumagpas pa doon. Ang presyo ng Yamaha MT-15 ngayon ay 178,000 pesos. Ang top 1 natin ay ang nag-iisang 200cc sa listahan. Ito ay walang iba kundi ang KTM Duke 200. Itong updated version ay binase na nila sa mukha ng KTM Duke 390. Ang makina nito ay single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, at dual overhead cam na may 6-speed manual gearbox. Meron itong 200cc displacement at may maximum power na 26 HP. Ito naman ang may pinakamataas na seat height sa listahan na 830mm. Ang ground clearance naman ay 170mm at may bigat ito na 140 kg. So sa mga nagtataka kung bakit binabanggit ko yung seat height, ground clearance at weight, yan ay dahil marami lagi nagtatanong kung abot ba nila, madali lang ba i-maniobra, at kung hindi ba sumasayad kapag dinadaan sa mababatong lugar or off-road kung tawagin. So yun. Ang fuel tank capacity naman ni KTM Duke 200 ay 13.4 liters at ang average fuel consumption nito ay 33 kilometers per liter. Medyo matakaw kumpara sa ibang nasa listahan natin, pero kung afford mo naman to, siguradong afford mo yung panggas mo. Top speed naman kaya ni Duke 200 na tumakbo hanggang 142 kilometers per hour. At sa presyo naman ito ay 178,000 pesos. Pero ang lahat ng presyo na binanggit ko ay depende pa rin sa dealer na pagkukuhanan nyo. At ang top speed naman ay depende sa road conditions, timbang nyo, at sa lakas ng loob nyo. At ang fuel consumption naman ay depende sa riding habit nyo. At yun mga bro, ang top 5 sport naked bikes natin. Kung may mga additional info kayo sa mga motor na yon or kung may mali ako nasabi, i-comment nyo na lang sa baba. At maraming salamat sa mga nanood at tumapos ng video na to, and sa susunod ulit mga bro.